Ikinagagalak kong ibahagi na hindi lamang namin napanatili kundi na pataas ang pondo ng ilang mga mahalagang ahensya kumpara noong nakaraang taon. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang House Bill No. 10800 o ang 2025 General Appropriations Bill. Laman nito ang pagbabahabahagi ng 6.352 trillion pesos na proposed national budget para sa susunod na taon. Sa Bicam meeting, nagkasundo ang Senado at Kamara sa ilang pagkakaiba sa mga bersyong inaprubahan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Batay sa Bicam report, kabilang sa mga nadagdagan nilang pondo ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of National Defense o DND, House of Representatives at ang Office of the President. Habang nabawasan naman sa Bicam ang budget para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Education o DepEd. Sa defense, tiniyak natin na kayang natin ipagtanggol ang ating soberenya at bigyan ng suporta ang ating mga sundalo. Pagdating naman sa transportasyon, inuna natin ang mas maayos, ligtas at mas mabilis na koneksyon ng mga komunidad mula probinsya hanggang syudad. At sa infrastruktura, sinuguro natin ang pagtayo ng mga moderno, matibay at climate-resistant na mga proyekto na magsisigurong protektado mga Pilipino laban sa hamon ng kalikasan. Paliwanag naman ni Senate President Francis Escudero, inaprubahan nila ang alokasyon ng pondo ng pamahalaan alinsunod sa plano ng Pangulo ng Bansa. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Marapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Sa kabila nito, inaprubahan ng Bicam ang pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na wala sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ang NEP ay ang panukalang budget na inaprubahan ng palasyo para sa susunod na taon. Muling naidagdagan 39 billion pesos na budget para sa AKAP sa 2025 GAB nang dumaan ito sa House of Representatives. Hindi ito inaprubahan pagdating sa Senado at sinunod ang bersyon ng NEP kung saan hindi ito kasama sa popondohan ng gobyerno. Inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating pinakinggan at pinagbigyan rin. Kaya lamang hindi namin pagkasunduan namin na babaan ang pondo para sa AKAP. So yung initial amount na hinihingi ng House na 39 billion if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. Kinumpirma rin ni Senador Poe na hindi na nadagdagan ang pondo ng Office of the Vice President o OVP alinsunod sa napagkasunduan ng mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Para naman sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, inaprubahan lang ng Bicam ang paglalaan ng operating cost para sa naturang state insurer. Paliwanag ng mambabatas, hindi naman nagagamit ng PhilHealth ang subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, habang mayroon pa niya itong nasa 600 billion pesos na reserbang pondo. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Sa opisyal na pahayag, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na obligasyon ng gobyerno na bayaran ang premiums ng mga indirect contributors kabilang ang mga mahihirap, senior citizens at persons with disability o PWD. Kapag anya inabando na ito ng gobyerno, papasan dito ang mga ordinaryong mamamayan na buwan-buwang kinakaltasan ng PhilHealth. Kaya ang zero subsidy anya ay hindi patas, iligal at maaaring hindi nababatay sa konstitusyon.
Inaasang pagtitibay ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang naturang panukalang budget ngayong araw upang mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 19 o 20. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.